Habang nasa isla Puting Bato sila Charmaine at Jacob at nagpapakasaya sa isang buwan nilang payapang pagbabakasyon, si Rafael naman ay walang tigil sa panggigipit kay Mr. Ching. "Nasaan na yung anak mo? Nasaan na si Charmaine?" Galit na galit itong sumugod sa mansyon at pinagbantaan si Ching. "Hindi ako nakikipaggaguhan dito Hindi ako nakikipaglaro sa'yo, Mr. Ching. I did my part. I help you. And so are you? Alam mo naman siguro kung anong kaya kong gawin. Pasensya ka na. Hindi ko talaga siya makita. Pinapahanap ko naman siya pero wala talaga. Baka pwedeng iba na lang ang hilingin mong kapalit. Huwag na lang si Charmaine dahil mukhang wala na siyang balak bumalik dito sa bahay. 3 linggo na nakakalipas buhat na umalis siya rito. Malamang ko nakipagtahanan na yun sa iba." Bakas nasa itsura ni Ching ang matinding stress na kinakaharap. Ang laki ng ibinaba ng timbang nito at mukhang mahina na din. Nagsimula itong manamlay, buhat na magkanda leche-leche ang mga negosyo nito. May sasalba pa nga sana niya kaso ang tanging pag-asa para mangyari yun ay nawala pa. At yun ay ang kanyang anak sa labas na si Charmaine. Para naman kay Rafael, hindi valid reason yun. Ang kasunduan ay kasunduan. Wala na siyang pakialam sa pinagdadaanan nito. Hindi naman pwede yun, nag-invest na ako. Tapos ganun na lang? I invested a lot. Hindi ako nakapag-launching ng creations ko dahil dyan sa kasal na yan. Pera at kahihiyan ang tinaya ko dyan. Tapos sasabihin mo na iba na lang? Tss, you're out of your mind, Mr. Ching. I'm giving you 1 week para ilabas siyang si Charmaine. Or else, hindi mo magugustuhan ang gagawin ko. Tulad ni Jacob, ganun na lang din ang naging tama ni Rafael nung nakita niya ang dalagang si Charmaine. Kaagad siyang na love at first sight dito kaya handa siyang itaya ang lahat na meron siya, mapakasalan lamang ito. Huwag man manggawin sa akin yan, maawa ka. Kung ako lang talagang tatanungin, ikaw talagang gusto ko para sa anak ko. Ikaw ang taong nag-abot ng kamay para sa akin at hindi ko makakalimutan yan. Sige, pinapangako ko sa'yo na gagawin ko lahat. Ihahatid ko siya sa'yo within just 1 week. Wala mang kasigaruduhan ay umuon na lang si Mr. Ching kay Rafael upang maglubay na ito sa pangungulit. But the problem is, hindi niya alam kung saan nagtatago ang kanyang anak na si Charmaine. Ilang private investigator na rin ang inupahan niya upang mahanap lang ito kaso wala talaga. Mahirap hanapin ang ayaw magpakita. Pero dahil gipitan na, naisip ni Mr. Ching na kung kinakailangan takutin niya itong wawakasan niyang buhay niya, ay gagawin niyang mapabalik lang niya ito. Rafael's point of view. 3 months ago, nananahimik ako nagtatrabaho ngunit lumapit sa akin si Mr. Ching para humingi ng tulong pinansyal at suporta tungkol sa kinakaharap na problema ng kanyang kumpanya. Actually, we're not close. I didn't know anything about him totally, except he's the owner of the well-known brand, Phantom Apparel. Kung tutuusin, wala akong nakikitang dahilan para tulungan siya. Masyado akong busy sa pagpapatakbo ng mga negosyo ng mga magulang ko rito at wala na akong oras para problemahin pang problema ng ibang tao. Taong lumapit sa akin si Mr. Ching. Nagpakumbaba at umiiyak. Ayaw daw niyang malaman ng mga kapwa naming negosyante na humaharap siya sa matinding problema. Inamin niya sa akin na tinaya niya ang lahat na meron siya para sa bagong mall na tinayo niya. Bagamat meron naman siyang kapartner doon ay hindi pa rin daw sapat upang ma-maintain ang pagpapatakbo nito. Sa madalit sabi, hindi na niya kayang makipagsabayan. Maigsi ng pisi niya. Naintindihan kong side niya at nakaramdam ako ng awa kaagad but still, hindi ko mapagdesisyonan kung papayag ba ako o tatanggi. Malaking pera ang usapan kaya sinabihan ko siya na kung pwede bigyan niya ako ng maximum of 7 days para pag-isipan ko munang mabuti. Honestly, yung 1 week na hinihingi kong yun ay para maisangguni ko muna sa mga parents ko ang tungkol doon. Nasa Paris pa kasi ang mga ito't busy sa iba pa naming negosyo. Sadly, my parents refuses. Mahigpit nila akong pinayuhan na wag na mag-abalang tumulong. Sa mundo raw kasi ng pagninegosyo kapag malambot ang puso mo, ay maagang malalatid ang pisi mo. Well, tama nga naman sila. Hindi ko kaano-ano si Mr. Ching kaya hindi ako obligado. Wala rin naman akong mahihita sakaling matulungan ko siya na makabangon kaya nagstick na lang ako kung anong payo ng mga magulang ko. Ayoko rin namang biguin si Mr. Ching. Hindi ko man siya matulungan ng buo ay naisip kong pautangin na lang siya ng 50 million.
50 million, napakalaking halaga na nun. Pero syempre, dahil na rin sa naniniguro ako na mismong nagdala sa kanya ng pera. Pinuntahan ko siya sa mansyon at inalok sa kondisyon ko noong una. Titulo lang naman ng mansyon niyang habol ko kapalit ng perang pinapautang ko. Kumbaga kasi nasa kanyang pera ko, nasa akin ang titulo. Maayos naman ang naging usapan namin. Nagkasundo kaagad kami at nangako siya na hindi niya sisirain ang tiwala ko. Hanggang sa ayun na nga, bigla na niyang pinakilala sa akin ang pangalawa pa daw niyang anak. Anak raw niya yun sa ibang babae at nito lang daw siya nagkaroon ng pagkakataon na makapiling dahil namatay ng tunay niyang asawa. Hello po, magandang gabi. Wika niya sa akin sabay lapag ng tray na may lamang ice bucket at beer. Hindi ko alam kung anong meron sa anak ni Mr. Ching na yon at bigla ko natigilan. Yung tipong nakalimutan ko na kung bakit ako nandoon sa bahay nila at kung ano talagang pakay ko. Naging alipin niya kaagad ang mga mata ko na sunod-sunuran na lang saan man siya magpunta. Charmaine anak. Siya nga pala si Rafael. Tulad ko'y CEO rin siya. Siya lang naman ang natatanging tumulong sa atin. Pag-aangat sa akin ng kanyang ama. Lalo nang bumilis ang tibok ng puso ko matapos niya akong gawaran ng matamis niyang ngiti. Ngayon lang ako nakatagpo ng isang babae na kayang kunin ang puso ko sa mabilis na panahon. Shit! Hindi ko alam na meron pa palang anak si Mr. Ching na ganito kaganda. I think I'm in love with her. Hello Rafael. Salamat sa pagtulong mo kay Dad. Hamo, makakabawi rin kami sa'yo. Mauna na po ako sa inyo. Nang makaalis na si Charmaine sa aming harapan para bumalik sa kusina, ay dito na ako nawala sa sarili. Alam kong para akong gago, pero na love at first sight yata ako sa anak ni Mr. Ching. Para bang gusto ko na siyang pakasalan, wag lang akong maagawan. Ngunit alam kong imposibleng mangyari mga ito unless 50 million kapalit ng anak mo, payag ka? Walang pagsasadalawang isip na alok ko kay Mr. Ching. Hindi ko alam kung papayag siya o hindi. I mean, maging safe naman yun sa akin kaso. Pakiulit nga yung sinabi mo. 50 million kapalit ni Charmaine? Pakilinaw mo nga. Mabulol-bulol na tanong ni Ching sa akin. Bigla siyang napatayo at kumislap ang mga mata. Ang ibig mo bang sabihin, interesado ka sa anak ko, ganun ba? Hindi ko inaasahan na ganito kaaliwalas na mukhang makikita ko sa kanya. Marahil ay gipit na talaga ang taong ito, kaya naintindihan na niya kaagad ang alok ko. Oo, 50 million, plus tutulungan pa kita sa problema mo. Basta't ang kapalitan yung anak mong si Charmaine. I want to marry her. Nakakahiyamang aminin pero aabusuhin ko na ang sitwasyon nila. Alam ko naman na maraming magiging katanungan si Mr. Ching dahil sa hiningi kong kapalit. Ewan ko kung paano ko ipapaliwanag ng mabuti ang kondisyon ko nang hindi ako nagmumukhang tanga. Nakakatawa lang kasi. Wala pa akong isang oras na naririto at minuto pa lang ang lumilipas ay nahulog agad ako sa anak niya. Posible pala yun? Rafael, sigurado ka ba? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Gusto mo ba talagang anak ko? Pagpapaamin niya sa akin. Well, sabihin na natin na nagandahan ako sa kanya. Binata naman ako at dalaga naman siguro siya. Naisip ko na siya na lang ang hilingin kong kapalit. Kapalit ng perang hinihiram mo. Pabor naman siguro sa'yo kung ako ang magiging manugang mo. Oo, pabor na pabor. Tama, dalaga pa siya at mabait. Tsak na bagay talaga kayo. Sandali tatawagin ko lang siya. I didn't expect na mabilis ko siyang mapapapayag. Hindi ko rin naman inaasahan na sa pagpunta ko pala rito'y titibok ang puso ko. Akmang tatayo na sana si Mr. Ching mula sa kanyang kinaupuan nang pigilan ko siya. Hindi na, huwag mo na muna siyang iharap sa akin. Basta ikaw na lang bahalang magpaliwanag sa kanya. Gusto ko sa muli namin pagkikita ay engagement party na. I had to go. Sa totoo lang, nahihiya pa akong humarap kay Charmaine dahil hindi ako handa ngayon. Hindi ako komportable sa itsura ko kasi naman ang alam ko lang ay si Mr. Ching lang ang pakay ko dito. Sige, ako nang bahala sa kanya. Makakaasa ka. Hanggang sa yun na nga, nilihim ko kila ma'am at dad ang naging desisyon ko. I spent almost 100 million for phantom apparel kapalit ng isang babaeng bumihag sa aking puso. It sounds crazy, but ganito yata talaga kapag tinamaan ka ng pana ni Cupido. Samantala, she's a hella hot. Bakit ngayon ko lang siya natagpuan? Anak ba talaga siya ni Mr. Ching? She looked like a goddess.
Sa isip-isip ko. Nandito kami ngayon sa isang sikat na hotel. Nasa harapan ko si Mr. Ching at katabi ko naman ang kanyang anak na may pasimple kong tinitingnan. Ang bilis ng kabog ng dibdib ko. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito. Conscious ako sa itsura ko. Pilit kong kinakalmang sarili ko dahil baka mamaya ay hindi niya ako magustuhan or something. Congratulations to both of you. I am very happy na hindi ba mapapangasawa mo anak. Rafael is a good guy. Sigurado akong hindi mo pagsisisihan ang pagpayag mong magpakasal sa kanya. I'm doing this to ensure your future. Matanda na ako at alam mo naman ang problemang kinakaharap ng kumpanya natin. Heaven sends Rafael to us anak. Be nice to Rafael. Paligayahin mo siya ngayong engaged na kayong dalawa. Sinserong pagkakasabi ni Mr. Ching sa anak niya. Opo dad, gagawin ko pong sinasabi niyo. Tipid at mahinang sagot naman ng magandang babae na katabi ko. Sa pag-aaral ko sa sitwasyon namin ngayon, alam ko hindi ito madali para kay Charmaine. Kalabisan ang hinihiling ng ama niya at napakahirap magpakasal sa estranghero. I know I might be able to get happy for the next few days pero siya, I'm sure na napipilitan lang siya. That's what I'm worrying about. O paano, ngayong engaged na kayo, mas mabuting mauna na muna ako't nang makapagsarilinan kayo. Mas maganda kung kilalanin niyo ng bawat isa bago pa man din kayo ikasal. At nang makapagpaalagayan na rin kayo ng loob. Masaya sabi ni Mr. Ching sa amin na anak niya na akala mo naman naka-jackpot sa loto. Tuwang-tuwa ang loko. Dad, sabay na po ako sa inyo, saka na lang. Hindi iha, samahan mo si Rafael, sa bahay ka naman natin uuwi. Magde-date lang kayo. Dinig kong mahigpit nitong bilin sa anak habang pinaglalakihan ito ng mata. Para tuloy akong nanliliit. Kita naman sa mata ni Charmaine na natatakot siya sa akin, na hindi siya komportable sa akin. Well, sana lang ay hindi dahil ayaw niya sa akin. Ako kasi, gustong gusto ko siya. Dad! Sigaw pa niya, ngunit nakaalis ng ama niya. She looks sad kaya naman naisip kong aluin siya at kunin ang tiwala niya. I didn't touch anything to her body. Hindi naman ako ganun, gusto ko siya't malinis ang hangarin ko. Hindi ako manyakis na nagte-take advantage kaagad sa babae. Actually, sa buong buhay ko nga akong hinahabol ng babae. Sila yung nagkakandara pa para lang pansinin ko, pero nag-ibang takbo ng mundo nang makita ko si Charmaine. She's one of a kind. She has something unbelievable appeal. Charmaine, okay lang ba kung yayayain kitang lumabas? Tinatantya ko pa siya dahil hindi ko alam kung paano siya i-approach. Nang hindi kami nagkakailangan. Nasa labas na tayo Ano pa bang labas ang sinasabi mo? Panunuplan niya sa akin. Napangangatuloy ako sa sinagot niya sa akin. Wala sa itsura niyang sasagot ng pabalang dahil malaanghel ang kanyang muka. Hindi ko na lang yung ginawang big deal. Ako itong nanggulo sa nanahimik niyang mundo kaya gagawin ko lahat para mapalagay ang loob niya sa akin since magiging asawa ko naman siya. Ang ibig kong sabihin, baka gusto mong mamasyal somewhere. Like sa mall, sa park or what? Yung makakapag-banding naman tayo. Napabuga siya ng hangin, bagay na ang cute pa rin niyang tingnan. Sige, ikaw nang bahala. Bago lang din kasi ako rito sa Manila, kaya ko konti pa lang lugar na alam kong pasyalan. Bakit? Kailan ka pa ba dito sa Maynila? You mean, kailan ka lang umuwi sa ama mo? Oo Kung ganun, bakit? Naku, mahabang kwento. Para bang napahiya ako nang tumanggi siyang magkwento. Masyado bang estrangherong tingin niya sa akin kaya ayaw niya magkwento? Nang nasa sasakyan na kami, nagpapakiramdaman kami kung sino mag-uumpisang magsalita. Tahimik ko lang siyang tinitignan habang nakatingin siya sa may bintana ng kotse ko. Nang paandarin ko ng sasakyan ay doon na siya nagsimulang magkwento. Hindi pa man din kami ganap na mag-asawa ay nasasaktan na ako sa aking mga naririnig. Malungkot at masalimuot ang kinalakihan niyang buhay dahil lumaki siya sa mga taong hindi naman niya kaano-ano. Dahil nga ipinagkatiwala lang siya ng ama niyang si Mr. Ching dahil kailangan siya nitong itago sa tunay nitong pamilya. Bunga siya ng pagtataksil ni Mr. Ching sa kanyang asawa. Bagay na hindi naman niya kasalanan pero siya itong nagdudusa. Ikaw, kung anong nasa katayuan ni Rumia, anong mararamdaman mo kapag nalaman mong may kapatid ka sa labas? Ako, ano pa ba, edi tatanggapin ko na lang? Pangit namang sisihin kong kapatid ko sa kasalanang hindi naman niya ginusto. Mamahalin kita na para kang tunay na kapatid kung ako nasa kalagayan ni Rumia. Talaga? Edi mabait ka pala kung ganun.
Hindi naman. Tinitimbang ko lang na maigi yung sitwasyon. I'm not a narrow-minded, Charmaine. Hanggang kaya kong unawain, inuunawa ko talaga. Maunawaan mo ba ako kung sakaling umatras ako sa kasal natin? Dito na ako biglang napapreno. What? Bakit? May plano ka bang umatras? Diretsahan kong tanong sa kanya. Hindi ko inaasahan ang sinabi niyang yon. Kinabahan tuloy ako. Biro lang, ano ka ba? Tinitinan ko lang ang magiging reaksyon mo. As if naman pwede akong umatras. Di sinamaan ako kay Dad. Nakahinga ko ng maluwag nang sabihin niyang biro lang yon. Para kasi sa akin ay hindi yun isang magandang biro. Uy, tumawa ka naman. Joke nga lang eh. Baka isumbong mo pa ako kay Dad ha? I will not do that. Naniniwala naman akong biro lang talaga yun. Hanggang sa nagpahatid na nga siya sa kanila dahil sumasakit daw ang tiyan niya. Ayoko nga sanang maniwalang sumasakit ang mga yun. Baka ako nagdadahilan lang siya pero nang makita ko mga namumuong pawis sa mukha niya ay naniwala na rin ako. Are you sure ayaw mong patingin sa doktor? Hindi na. Nababa niyo lang siguro ako. Naparami kasi ako nang nakain kanina. Okay, nice meeting you my fiancé. Pwede bang puntahan kita dito bukas? Ikaw ang bahala. Pumasok na siya sa gate at ako naman ay naiwang nakangiti sa loob ng aking sasakyan. First time ko lang naranasan ng ganitong klaseng kilig. Hindi lang pala siya maganda. Masarap din siyang kasama. Excited na tuloy akong magkinabukasan para mapuntahan ko ulit siya sa kanila. Para akong teenager na hindi makatulog dahil sa kilig. Magdamag kong ini-imagine ang napakaamo niyang mukha. I can't wait to marry her. Ako na yatang pinakaswerteng lalaking kapag nagkataon ay mali pala. Matataon naman talaga. Kinabukasan, masyado pang maaga para dalawin ng aking mapapangasawa kaya nagpunta muna ako sa aking office. Umatanda ko ng mga meetings kaya naubos ang maghapon ko na laptop ang kaharap ko. Mukhang seryoso pero ang totoo'y babae ang nasa isip ko. After ng office hour, umuwi muna ako sa bahay para maligo. Kahit na nasa aircon naman ako maghapon, ay iba pa rin kung fresh akong haharap sa fiancé ko. Exactly 6 p.m. na mayari ako sa paliligo at pag-aayos ng aking sarili. Tinext ko si Mr. Ching upang ipaalam ang anak niya na kung pwede ay mayaya ko itong kumain sa labas. Hindi naman porke may utang siya sa akin ay basta ko na lang siyang lalagpasan. Hanggang hindi pa kasi kami na ikakasal ni Charmaine ay kailangan ko pa rin ipagpaalam siya. It happens na nasa isang party pala si Mr. Ching at wala siya sa bahay. Through text ay pinayagan naman niya si Charmaine kaya sumadya na kaagad ako sa mansyon. Papasok pa nga lang sana ako nang salubungin ako ni Charmaine. Oh shit! Napamura ko nang makita ko siya. What the heck? Bakit gano'n ang suot niya? Miniskirt? Kabaliktaran ang suot niya kahapon. Ano to? Inaakit niya ba ako? Tumitigas na kasi. Saan ba tayo kakain? Nagpatiuna siyang sumakay ng kotse na para bang kampanteng-kampante na. Ikaw, saan mo ba gusto? Ano to? May iba pa ba siyang katauhan at ibang personalidad ang sumapi sa kanya ngayon? Para kasing nawala ang mahinhin na Charmaine kahapon at napalitan ng palaban. No, ikaw nang bahala. Treat mo hindi ba? Hindi ako nakaramdam ng kahit na anong pagka-turn off. I like her so much at kahit anong pormahan o salitaan niya'y bagay na bagay sa kanya. Sige, yun na lamang ang nasabi ko. Naisipan ko siyang dalhin sa isang sikat na kainan sa Taguig. Dito kasi ang paborito kong kainan kaya gusto ko naman na matikman niya ang mga pagkaing sinuserve dito. Fast forward. Nang matapos na kaming kumain at lahat ay parang magic na bigla na kaming naging close sa isa't isa. Kada joke ko ay natatawa siya and vice versa. Panay din ang hampas niya sa braso ko na akala mo talagang sanggang dikit na kami. Ang saya-saya ko dahil hindi naman pala ako mahihirapang kunin ang loob niya. Kaso nga lang, ako yata itong naisahan niya. Matapos kasi niya magpaalam na magsi-CR lang sa isang fast food chain ay hindi na bumalik. Almost 30 minutes din ako naghintay sa kanya bago ko napatunay na wala na siya, na tinakasan na niya ako. Tinawagan ko kaagad ang ama niya na si Mr. Ching para ipaalam na tinakasan ako ni Charmaine. Mr. Ching, ano to? Ginagago ako ng anak niyo? Magkasama kami ngayon tapos bigla na siyang nawala. Nagpaalam lang siyang mag-CCR pero hindi na siya bumalik. Pasigaw na sabi ko mula sa linya. Umaakyat ang dugo ko at parang gusto kong magwala. For the very first time ay nagmukha akong tanga. What? What happened? Wait, tatawag ako sa bahay.
Baka naman nagkasalisi lang kayo, baka naligaw lang siya. Hindi naman niya siguro magagawang takasan ka. Sana nga, kasi kahit anong gawin niya, matutuloy at matutuloy ang kasal namin sa ayaw at sa gusto niya. You are the one who are responsible for your daughter. Pagsabihan mo yan. Napapangiti na lang ako ng mapait dahil naniniwala kong gusto niya na ako. Napalagay ng loob niya sa akin. Yun pala ay pinapaikot lang ako. Masamang-masama ang loob ko na umuwi ako sa bahay. Natakasan mo man ako ngayon, pero hindi habang buhay. Humanda ka sa akin kapag naikasal na tayo. Sa isip-isip ko. Magdamag ako naghihintay ng tawag ni Mr. Ching, ngunit hindi siya tumawag. Kinakabahan ako at may hinala ako na wala sa kanila si Charmaine. Huwag naman sana. Kaso ano pa nga bang iisipin ko? Gayong hanggang ngayon ay wala pang ang kumpirmasyon itong si Mr. Ching. Kinabukasan, pumunta ako sa kanila na wala pang ligo, tanging sipilyo lamang at hilamos. Hindi kasi ako mapalagay. Natatakot ako na baka lumayas na nga si Charmaine. Taliwas sa pinapakita niya ay baka nga masukal sa loob niyang magpakasal sa akin. Thank God, buti mali ang iniisip ko sa isip-isip ko. Nadatan ko kasi na kumakain sila ng almusal. Siya ang ama niya at ang kanyang kapatid na babae na si Rumia. Isang bagay lamang napansin ko, yun ay namumugtong mga mata ni Charmaine. O Rafael, saktong dating mo, halika't sabayan mo kaming kumain. Kaagad na napansin ni Mr. Ching ang presensya ko, ngunit ang mga mata ko ay kay Charmaine lamang nakatingin. May problema ba? Umiyak ka ba? Tanong ko kay Charmaine na siyang nakayuko habang humihikbi. Hindi niya ako sinagot. Si Mr. Ching ang sumagot para sa akin. Kinagalitan ko kasi kagabi. Hindi ka ako tama yung iniwan ka niya nang hindi nagpapaalam. Right, Charmaine? Muli kong binalingan ng tingin si Charmaine. Nagangat na siya ng muka at tumingin sa akin ng diretso. Pasensya ka na, Rafael. Hindi ko na uulitin. I saw pain in her eyes. Naawa ko sa kanya. Dahil kasi sa akin kaya siya nakagalitan. Okay lang, you have your reasons, I know. Pilit ng iting ginawad ko sa kanilang magama. Ramdam ko rin na pilit ng ngiti lang din ang iginawad sa akin ni Charmaine. Panik lang ako sa kwarto ko ha, may kukunin lang ako. Paalam niya. Samantala, nang makapanhik na si Charmaine ay sunod na ring nagpaalam ang kanyang kapatid. Tanging kaming dalawa na lang ni Mr. Ching ang naiwan sa lamesa at sinamantala kong pagkakataon na yun para kausapin siya tungkol kay Charmaine. Hindi ako tanga, Mr. Ching. Alam kong hindi dyan natulog si Charmaine. Umamin ka nga sa akin kung saan siya nagpunta at anong oras siya umuwi. Kung ano kasing suot nito kagabi, yun pa rin ang suot niya at siya kung isa rin yung sa dahilan kung bakit siya nakagalitan. Kumalma ka lang, Rafael. Nakitulog lang siya sa isang kaibigan. Pinagalitan ko na siya tungkol doon kaya wala ka nang dapat na ipag-alala. Anong wala nang dapat ipag-alala? Mr. Ching, hindi birong oras at perang nilalabas ko para sa kasal. Katumbas yun ng perang pinahiram ko sa'yo. Sa mukha ng anak niyo ngayon, mukhang anytime ay aatras eh. Anong gagawin mo sakaling bumaligtad yan? Mr. Ching, bantayan mo maigi yan. Kung kinakailangang itali mo yan, gawin mo. Wag mo kong ilagay sa kahihiyan. Oo. Kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Magtiwala ka lang. Matutuloy ang kasal niyo. Dapat lang. Hanggang sa nagpakampante na ako, naging abala ako sa mga paghahanda ng kasal namin at doon na nga nagalit sa akin ang mga magulang ko. Nang magpaalam kasi ako sa kanila ay mahigpit nila itong tinutulan dahil nga iniisip nila inuutulang ako ni Mr. Ching. Maaga pa lang sinabihan na nila ako nang hindi sila a-attend dahil nga hindi sila boto kay Charmaine at para sa kanila laro lang itong kasal namin. Siyempre nalungkot ako, hindi naman laro ang tingin ko sa kasal namin ni Charmaine. I'm serious, dead serious about that girl. Hindi naman ako gagastos ng ganito kung walang-wala lang. Nang sumapit ng araw ng kasal namin ay dito na gumuho ang mundo ko. Ang excitement ay napalitan ng galit at kahihiyan. Walang Charmaine na dumating at napahiya ako sa lahat ng taong kinumbid ako. Kulang na lang ay sakalin ko si Mr. Ching dahil wala siyang Charmaine na maipakita sa akin. Umaasa ako at nagpakampante ang ending ay tatakbuhan lang pala ako. Wala akong makitang mali sa sarili ko. Hindi naman pangit ang mukha ko at hindi rin naman masama ang ugali ko. Pero bakit hindi niya ako binigyan ng pagkakataon na maiparamdam sa kanyang nararamdaman ko? Sobrang pagkakasigaw ko. Nakauwi ng lahat ng tao sa simbahan at ako na lamang ang natira. Suot-suot ko pang puting Amerikana
Ngunit tinakbuhan ako ng aking bride. Akala ko sa pelikula lang ito nangyayari. At ni minsan ay hindi ko naisip na mangyayari sa akin ang ganito. Sa inis ko, isiniwalat ko sa lahat ang totoong kalagayan ni Mr. Ching. Na-bankrupt na siya at tanging pangalan lang ang meron siya ngayon. Nakarating din kila mom at dad ang malungkot na sinapit ko sa nangyari. They didn't blame me. They blame Mr. Ching at inakusahan na inutulang ako at hindi talaga nito anak ang babaeng kinababaliwan ko ngayon. Para sa akin, kailangan ko pa ring mahanap si Charmaine dahil naukupa na niyang mundo ko. Everything means nothing to me if I ain't got her. Konsehadang shotgun wedding ang mangyari ay gagawin ko, matuloy lamang ang naunsyami naming kasal. Kaso, lumalaon ng oras, araw at buwan, wala pa rin Charmaine na bumabalik. Hindi namin alam kung nasaan na ba siya o ano. Ang sabi naman ng ama niya ay malabo raw na nakipagtahanan siya dahil wala naman daw itong nobyo. Ilang private investigator na rin ang inupahan namin, ngunit wala talaga. Hanggang sa may isang nakapagsabi na para raw siyang may kamuka sa isang exclusive subdivision dito sa Manila. Wait, paanong kamuka? Bakit hindi ka ba sigurado na siya yon? Ano yung height? Yung buhok magkaiba ba? Sunod-sunod kong tanong. Kahit maliit at least, nagkaroon na ako ng pag-asa. Sir, kung sa itsura yung binigay niyong picture sa babaeng tinutukoy niyo, ay wala namang pong pinagkaiba. Magkamukha nga ho sila eh. Eh bakit hindi mo dinukot para dalhin sa akin? Ang hina mo naman. Siya na nga yun, sus! Maya-maya pa'y minilabas siyang larawan mula sa envelope. Eri po kasi ang dahilan, sir. Kaagad ko yung hinablot sa kanya at mabilis na tiningnan. Nagulat ako sa aking nakita. Bakit sila magkasama? Magkakilala sila? O higit pa rin ang meron sa kanila? Sa isip-isip ko, nanginginig pang mga laman ko habang pilit na nirerehistro sa aking utak ang larawang nakita ko. Sa larawan kasing yun, makikitang sabay silang naliligo sa pool na animoy naghaharutan. Ang tanong ko lang, paano'y nangyari? Paano napuntang fiancé ko sa podar na Jacob? Si Jacob na mortal kong kalaban sa negosyo at ngayon ay karibal ko na rin siya sa puso ni Charmaine? Kaya ba niya ako hindi sinipot sa kasal namin? Para doon siya sumama kay Jacob? Mas pinili niya ba si Jacob kaysa sa akin? Hindi ako papayag. Kukunin ko siya kay Jacob. Babawiin ko siya. Wika ko habang gigil na nilamukos ang nasabing larawan. Sir, paano? Mahirap kalabanin si Jacob. Anong gagawin natin? Ano ang gagawin ni Rafael ngayong nalaman niyang nasa poder ni Jacob ang babaeng matagal na niyang hinahanap? Ano ang mangyayari sakaling magkaharap-harap silang tatlo? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.